Nakikilala po ang isang tao base po sa kanyang ginagawa, base po sa kanyang serbisyo na ibinibigay. Even in our Christian lives po, mga kapatid. The way we serve open up our hearts and allows others to look inside. People can see our passion. Nakikita po nila yung passion natin, our intense emotion doon sa bagay na pinagkakaabalahan natin, doon sa mga bagay na pinagugugulan natin ng oras at panahon. People can see our passion in what we do. At alam po ba ninyo, doon po sa Proverbs chapter 18 verse 16, sinasabi po doon, sa Proverbs chapter 18 verse 16, Proverbs chapter 18 verse 16. At ang sabi po rito, a man's gift makes room for him. So sa ibang translation po, sinasabi doon na a gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great, sabi po doon. So bawat isa sa atin ay mayroon pong kaloob, mayroon po tayong kanya-kanyang gift na ibinigay ng ating Diyos na buhay. No? Kanya-kanya tayong gift sa ministry, gift sa pag-awit, tulad ng gift ni Brother Edgy about sa music, no? So mayroon pong gift sa pagluluto, gift sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. So mayroon po tayong kanya-kanyang gift na ibinigay ng Diyos. Wala pong tao na walang gift, no? Maaaring sinasabi mo, wala naman akong gift. Anong gagawin ko? Maaaring hindi mo pa siguro na-discover, kaya sinasabi mo na wala ka pang gift. Ngunit ang Diyos ay nagbigay po ng gift sa buhay ng bawat isa sa atin. So how does our gift make room for us and bring us before great men or great men? Ito po yun. That the more you use your gift, the bigger it gets. So habang ginagamit po natin ang ating mga talento, yung mga kaloob na ibinigay ng Diyos, na ibinigay ng Diyos sa atin, the bigger it gets. Katulad po ito ng atin pong muscle, katawan, no? Kapag lagi po nating in-exercise, it gets stronger and more powerful each time it is used or it is tested. So over time, as we become excellent doon sa gift natin na ibinigay ng Diyos sa bawat sa atin, it gets noticed by others. No? Ito po ay napapansin nila. No? Ito po ay napapansin ng mga nakakakita. As we are proven trustworthy, God will open doors for us na hindi natin sukat akalain. Kaya napakahalaga po mga kapatid na yung gift po natin ay ina-exercise po natin. Lagi po nating pinag-iibayo dahil nakikita ng mga tao, no, yung laman ng ating puso sa pamamagitan po ng mga bagay na ating pong pinagkakabalahan. Dahil po ang sukatan ng pagiging tunay na mananampalataya, ang sukatan po ng pagiging tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa paglilingkod sa Diyos at sa Kanya pong kaharian. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Na ang sukatan po ng pagiging tunay na mananampalataya ay yung atin pong paglilingkod sa Diyos at sa Kanya pong kaharian. That is the true measure of our faith in Christ. Hindi po sapat na tinanggap lang natin si Jesus, hindi po sapat na tinanggap lang natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pamilya nga po natin, dapat mayroong tagaluto, mayroong tagahugas, hindi naman ikaw lang yung tagakain, no? So mayroong kanya-kanya po tayong ginagampanan sa kaharian ng ating Diyos na buhay. At sabi po doon sa Matthew chapter 20 verse 28 and doon po sa Mark chapter 10 verse 45, sinasabi po doon, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. So paano natin aalalahanin ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo? Siya po ba ay pinaglingkuran ng mga mayayaman o ng mga hari?
o siya mismo ang naglingkod sa mga mahihirap at mayayaman? Jesus came not to be served, but to serve others. Naging mabuting halimbawa po mismo ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, kung paano tayo maglingkod sa Kanya. And because of that, ang sabi po doon sa Philippians chapter 2, verses 5 to 9, Philippians chapter 2, verses 5 to 9, sabi doon, therefore, God elevated Him to the place of highest honor. See? Kaya po nang sinabi natin kanina, whoever serves will stand out. Kaya nga sabi ng Panginoong, o sinabi ng Panginoong Jesucristo nung tinatanong siya ng mga disipulo, Panginoon, sino po ba ang magiging dakila sa lahat? So ang sagot ng Panginoon, whoever wants to be great in God's kingdom, he must learn how to be a servant of all. In the book of 2 Chronicles chapter 17 verse 16, sa Old Testament naman po tayo, 2 Chronicles chapter 17 verse 16, we are introduced to another man whose work or service had made him or put him to remembrance. Let us recognize this man. His name was Amaziah. No? Ang kanya pong pangalan ay Amaziah. A-M-A-S-I-A-H. Yung kanya pong pangalan, Amaziah. And this is the only time in Scripture, mga kapatid, that he is mentioned. No? Sa isang verse lamang po na mention ang kanyang pangalan dun sa Bible. Hindi na po naisalaysay kung sino pa siya, hindi po naisalaysay kung sino ang kanyang mga pamilya, kanyang mga magulang, at kung ano po ang naging kahinatnan ng kanyang buhay. However, he lives a lasting memory of one who was willing to offer himself to the Lord's service. Siya po yung isa sa mga lingkod ng Diyos sa Old Testament na nag-iwan ng isang napakagandang bagay when it comes to service. And there must be something that he has done to be remembered with such striking, marvelous compliment. Ang sabi po doon, 2 Chronicles chapter 17 verse 16, and next to him was Amaziah, the son of Zikri, who willingly offered himself to the Lord, and with him 200,000 mighty men of valor. So makikita po natin doon sa verse na ito, mga kapatid, he willingly offered himself to the Lord's service. Siya po ay nagkaroon ng willingness na i-offer ang kanyang sarili para sa isang gawain. Sapagkat sa kanilang kapanahunan, as Jehoshaphat was building Judah's defensive infrastructure, nangailangan po sila ng mga tauhan. Nangailangan po sila ng mga manpower. He needed those of willing hearts, capable soldiers, those who were committed to the cause. So paano magkakaroon o may sasakatuparan ang layunin po nila Haring Jehoshaphat kung walang mga taong katulad po nila? Kung lulusob po ang mga kalaban sa kanilang kapanahunan, sa kaharian po nila Haring Jehoshaphat, mauubos po silang walang depensa. But Amaziah realized the need. Na-realize po ni Amaziah yung pangangailangan na ito. He understood his abilities. Alam niya sa kanyang sarili na mayroon siyang kakayanan. He responded to the urgent need. He offered the best possible. He willingly offered himself in service. Maaring hindi na po siya kinausap, hindi na siya sinabihan, hindi na siya pinadalhan pa ng anumang message or text. Siya po mismo ang nag-volunteer, siya po mismo ang nag-alay ng kanyang serbisyo. He willingly offered himself in service. Inalay niya ng buong puso at buong buhay ang kanyang sarili. And this attitude of self-surrender, self-sacrifice,
self-realization is urgently needed in our church today. Ito pong ganitong uri ng katangian ng isang mananampalataya. Self-surrender, self-sacrifice, self-realization ay kailangan po sa ating kapanahunan. Napakabilis po mga kapatid, no? Mabilis po ang panahon. Marami pong mga namamatay ng hindi po nakakilala at tumatanggap or tumanggap sa Panginoon. We need members of the Lord's Church to possess this mindset of this ancient Judean warrior. And I believe that cheerful self-surrender is the secret of all service that pleases God. Ito po yung isang serbisyo na nakakalugod sa harapan ng ating Diyos na buhay. Ang serbisyo o paglilingkod na nakalulugod sa Diyos ay ang buong pusong pagsunod, handang ialay ang buhay, kalimutan ng sarili at mga pangarap para sa gawain ng ating Diyos na buhay. Kaya nga gaya po ng opening verse po kanina ni Brother Edgy, no? The cost of following Christ. And the Lord is saying doon po sa Luke chapter 9 verse 59, "Come, follow me." Sundan ninyo ako. Naparito ako upang maglingkod. Sundan natin ang Panginoon, maging tagapaglingkod din po tayo. Amen. So is this a request or is this request optional sa bawat mananampalataya, bawat tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas? Di bali, may mga pastors naman na, may mga leaders naman na, okay na ako rito. No? Di bali, tinanggap ko naman na si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. So almost 1 year na po ang pandemic. Ilan pong mga tao ang minessage po natin nang wala po tayong kailangan sa kanila. Dahil alam po natin na sila po ay nangangailangan hindi lamang po sa material, pinansyal, kundi higit lalo sa kanilang espiritual na buhay. Ang mga katagang ito ng Panginoon ay para sa ating lahat. There are some today who fail to enjoy Christianity. Hindi po nila na-enjoy ang kanilang pananalig, kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay Kristiyano, sapagkat ang tingin nila sa pagiging Kristiyano ay parang boring na, no? Why? Because they hesitate to give a total sacrifice to God. They fail to do what Amaziah did. He gave all of self to God. Marami ang hindi nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Marami po ang hindi nakakapagpatuloy sa kanilang takbuhin, no, sa kanilang buhay mananampalataya kay Kristo. Hindi nakakaranas ng kagalakan sa kanilang Christian lives. Why? Because the joy of our faith is in serving God in His kingdom. Lagi po nating tatandaan na ang kagalakan po ng ating pananampalataya ay nagmumula sa paglilingkod natin sa Diyos at sa Kanyang kaharian. The joy of our faith is in serving God in His kingdom. Nagiging boring po ang fellowship, nagiging boring po ang buhay mananampalataya kung wala po sa puso natin yung service, yung paglilingkod sa ating Diyos at sa kaharian ng ating Diyos na buhay. They offered their lives but not willingly. Yung iba pinilit, no? Yung iba po ay talaga namang iba po ang motibo. Yung iba walang magawa sa buhay kaya naglingkod na sa Diyos. At marami tayong naririnig na gano'n even sa Pilipinas. Bakit ka nagpastor?
Kasi wala kaming wala kaming financial na kakayanan para kumuha ng ibang kurso. Kaya nagpastor na lang ako. No? So marami pong ganon. But Amaziah surrendered himself willingly. And citizens of God's kingdom are volunteers. Kaya ang sabi po doon sa book of Psalm 110 verse 3, your people shall be volunteers in the day of your power. So sa hapon pong ito mga kapatid, I would like to conclude, let us decide that we will do as Amaziah did, so that we will be known as he was. Gawin natin ang tulad ng ginawa ni Amaziah upang maalala tayo gaya ng pag-alaala natin sa kanya ngayon. Maaring hindi po natin kilala si Amaziah dahil gaya po ng sinabi ko po kanina, only one verse. Mayroon lamang po isang verse sa Bible na nagbigay sa kanya ng isang recognition sa kanyang ginawa sa kaharian ng Diyos. Amaziah willingly offered himself to the Lord's service. Maaring hindi tayo makilala bilang sikat, mayaman, makapangyarihan, or hindi masyadong kagandahan, hindi masyadong kagwapuan. But it is always wonderful to hear this commendation spoken. Whenever there's a need and something to do, he or she is always there. Masarap pong maalala ng tao. Masarap pong maalala tayo ng mga tao. No? At ng Panginoon, at sabihin, ang taong ito maaasahan. Ang taong ito kapag sinabihan mo, di siya magdadalawang isip. No? Masarap pong maalala ng mga tao at maalala ng Panginoon na tayo po ay maaasahan sa gawain ng Panginoon. At ang sabi po doon sa Amos chapter 8 verse 7, Amos chapter 8 verse 7, whatever is offered willingly is forever remembered by God. You may do many acts that no one knows about, because our service is not motivated by recognition. Yung paglilingkod po natin ay hindi po dahil nais nating makilala, mag-stand out. No, our motivation is not by recognition, but our motivation in serving the Lord and His kingdom is no one else but love. Yung pag-ibig natin sa Diyos at sa kaharian ng Diyos. Wala mang nakakakita nito, hindi ka man nare-recognize, hindi ka man na-appreciate ng mga tao o ma-recognize. But I tell you one thing, gaya po ng title na ibinigay natin, whoever serves will stand out. Wala pong naglingkod sa Bible na hindi na-recognize. Hello? Hello? Lahat po ng mga naglingkod sa ating Diyos at sa ating Panginoon ay na-recognize. Because Jesus came to seek and save the lost. And siya po ay nagbigay, nag-iwan ng isang halimbawa. Siya po ay nag-iwan ng halimbawa. At ito po ay ang paglilingkod na iniwan po niya sa atin bilang mga mananampalataya. So whatever service you are able to offer to God, it's accepted as an odor and a sweet smell. If it comes from a willing heart that is committed to do God's will. Gaya nga po ng tanong ko po kanina, mag-isang taon na po ang pandemic. Ilan na pong mga tao mananampalataya o hindi mananampalataya ang minessage natin dito sa Canada or sa Pilipinas at kinumusta natin sila dahil alam natin na mayroon silang pangangailangan hindi lamang material, pinansyal, kundi higit lalo sa kanilang espiritual na buhay. Let our lives
an encouragement to others, Yeah. to become involved in activities that will promote the Lord's work. Nakatunghay po ang Diyos sa bawat bagay, maliit man o malaki, na ginawa po natin. Ngayong hapon po, would like na ito po ang maalala po natin. Whatever is offered willingly is forever remembered by God. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. I believe that God will continue to speak to each one of us, hindi lamang po sa oras na ito, kundi maging sa atin pong mga ginagawa mamaya sa araw-araw, maging sa panaginip po natin. The Lord will continue to speak sa atin. At dahil nga kanina pa ay talaga namang related po yung mga introductions at mga pinag-usapan po natin kanina sa prepare ko po na salita ng Diyos. Yeah, I believe that this is the word of God na patuloy po natin i-internalize at isa katuparan sa pang-araw-araw natin pamuhay. Maraming salamat po at pa-lifetime ng ating Diyos. Amen. Thank you po. Pastor. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor. Amen. Amen. So, salamat po, Pastor Alan, sa napakagandang mensahe. Talagang kalooban ng Panginoon na itong mensaheng ito ay marinig natin. So, yun na. Gusto ko lang iulitin yung sinabi nga ni Pastor, ilang tao na ang ating napalakas